Noong ako'y batang-bata pa, siguro about 6 years old, lagi kong narinig ang father ko na kumakanta ng ganitong awitin. Ang sabi niya, o ang kanta niya, "You are my special angel." Mas maganda siyang kumanta kaysa sa akin. At sa tuwing naririnig ng mother ko yung kantang yon, para siyang idinuduyan sa alapaap, kinikilig siya. Later lang niya nalaman, nung binibiro siya ng father ko, na ang talagang kinakantahan ng father ko, yung kapitbahay namin. Nung biniro siya ng father ko ng ganon, hinabol niya talaga ng itak ang father ko. Tawa ng tawa yung father ko, kasi alam niya, talagang faithful naman siya sa mother ko. Talagang faithful sila sa isa't isa. Kung mahal ng father ko yung mother ko, mahal din ng mother ko ang father ko. Nung ako'y high school na, narinig ko sila nag-uusap, hindi nila alam, nakikinig ako. Sabi ng father ko sa mother ko, Anggo, kasi ang pangalan ng mother ko Milagros, ang palayaw niya Anggo. Anggo, sabi niya, mahal mo ba talaga ako? Sabi ng mother ko, oo naman, Aqua. Kasi ang pangalan ng father ko, Pascual. Kaya Aqua ang kanyang palayaw. Aqua, mahal na mahal kita. Ikaw nga pinakasalan ko sabi ng mother ko. Sabi talaga, Anggo, ako lang lalaki sa buhay mo, wala ka ng ibang mamahalin. Sabi ng mother ko, Aqua, talaga ikaw lang talagang mahal ko, wala na akong ibang lalaki sa buhay ko. Sabi ng father ko, talaga Anggo, halimbawa, pag namatay ako, maghanap ka ba ng ibang lalaki? Sabi ng mother ko, Aqua, ikaw lang talagang lalaki sa buhay ko. Kung gusto mong mapatunayan yan, mamatay ka muna. Sabi niya ganyan. After 6 months, namatay nga yung father ko. Mga about 40 years old lang sila noon. But my mother never remarried. Talagang inalagaan niya kaming kanilang 8 mga anak. That was how faithful they were to one another. Ganyan siguro ang pagmamahal. Kapag ang isang tao nagmamahal, kinikilig siya, hindi ba? Kayo ba kinikilig pa kayo hanggang ngayon? Kahit na 60 years old na kayo? At kapag ang pagmamahal ay nasusuklian ng ganon ding pagmamahal, mas lalong kilig. Kapag kayong minamahal mo, mahal ka rin, pareho kayong kinikilig. Yung kilig mo at kilig niya, pag pinagsama, parang lindol yon na intensity 6. Ibig sabihin, kapag ang pagmamahal ay nasusuklian, there is intense joy, full joy. At palagay ko, yan ang nararamdaman ng mga magulang ko. Alam ninyo, my dear brothers and sisters, God loves us. And He expresses that love every day. At dito sa ating ebanghelyo, ipinakita niya na mahal niya tayo nung tinupad niya ang kanyang pangako. Kapag nagmamahal ka, marami kang ipangangako sa minamahal mo. God has made a lot of promises to us because He loves us. He did not only create us, He also redeemed us. And He promised David in the first reading that He will establish a kingdom for David and for us. And that kingdom shall endure forever. And He will send an heir to the throne of David.
who would be His own Son. At dito sa ating Ebanghelyong binasa, God is fulfilling that promise when He told Mary that Mary was chosen to be the mother of His Son, the heir, the King of that eternal kingdom. My dear brothers and sisters, dito sa Ebanghelyo, ipinakitang muli ng ating Panginoon ang pagmamahal niya sa atin. At inexpress niya ito sa ating inang Maria. And Mary said, yes. That love of God expressed through Mary was reciprocated by Mary, who perfectly responded to God's love. Because Mary loved God and loved humanity, whom God loves so much. That's why His response to God was perfect. Perfect love. And that's why there was overflowing joy. And this joy was evident when Mary visited Elizabeth, her cousin. There were greetings of joy. Elizabeth exclaimed, "Blessed are you among women," to Mary. And Saint John the Baptist, while still in the womb of Elizabeth, leaped for joy. All this is because Mary reciprocated God's love. And Mary's love was full. My dear brothers and sisters, God expresses His love to us every day through the sunshine, through the rain, through His Word read to us every day at Mass, through the kindness and the smiles of people around us, through the many blessings that we receive every day. God is telling us, I love you. Do we reciprocate that love? Maybe we do. But unlike Mary's love, our love is not full. It is not perfect because our love is tainted with sin and selfishness. And this is manifested in the way we give gifts. Minsan, ang mga regalo natin sa isa't isa, yung mga ayaw natin. Binabalot nating muli yung mga naregalo sa ating ayaw natin at ipinamimigay natin sa ibang mga tao. Nangyayari yan sa aming mga pari minsan. Noon, sa isang kumbento namin, nauso yung bigayan ng mga barong. Ang barong sa kwarto ko ng boxes, ganyang kataas. Kaya, yung iba, hindi ko naman magagamit kasi mukhang pamburol, binabalot ko rin at binibigay sa ibang mga pari. After 5 years, bumalik sa akin yung barong na pinamigay ko. Kaya sabi namin sa isa't isa, huwag na tayo mag-exchange gift. Wala namang katuturan nito, exchange gift natin. Kaya tinigil na namin yung exchange gift. Ganyan tayo minsan. Yung mga ayaw natin, itinutulak natin sa ibang mga tao. Gusto natin, yung gusto natin sa mga paraffle, yung pinakamahal, pinaka-grand prize, yung gusto natin. Yung mga electric fan, sa iba na lang yan. Saka mga rice cooker. Ganyan tayo. Kahit sa charity work natin, minsan, ang pinamimigay natin sa mga mahihirap, yung mga lumang damit, of course, minsan kailangan nila yon. O kaya, tinitingnan natin ang mga pantry natin, alin doon ang malapit na mag-expire, yun ang pinamimigay natin sa charity work. Ibig sabihin, kahit ng ating charity work
ang ating gift giving ay nabahiran ng selfishness, ng kasalanan. Nagsimula pa yan sa Garden of Eden. Nung gustong-gusto ni Adam and Eve na maging Diyos, na magkaroon ng kapangyarihan ng Diyos, ng kaalaman niya, kumain sila ng prutas na pinagbabawal. Ngunit nung mahuli sila at tinanong ng Diyos, bakit ninyo ginawa ito? Nagtulakan na sila. Ang sabi ni Adan, si Eva po nagsabi sa akin na kumain ako. Ang sabi naman ni Eva, ang ahas po ang nagsabi sa akin na dapat akong kumain. Itinulak na nila yung mga ayaw nila. At iyon ang unang kasalanan, makasarili. Aminin natin mga kapatid, na bahiran tayo ng kasalanan. Minsan sa mga pinaka-noble, pinakamabuting gawa natin, pumapasok pa rin ang kasalanan, ang pagkamakasarili. Aminin natin ito at pagsisihan natin. Let's make an effort to confess our sins to God. Cleanse our hearts of this selfishness and sin. Pagkatapos nating magkumpisal, palawakin natin ang pagdaig sa kasalanang ito sa pamamagitan ng pag-iwas natin sa iba pang mga kasalanan, katulad ng pagnanakaw, pakikiapid, paninira ng kapwa-tao para tayo umangat. Lahat ng mga yan, iwasan na natin so that we could really cleanse our hearts. Only a clean heart can prepare us for the second coming of Jesus. Only a clean heart can prepare us truly to celebrate Christmas so that Jesus would be born in our hearts. As Jesus said, blessed are the clean of heart, for they shall see God. And so, my dear brothers and sisters, as we prepare for the second coming of Jesus, and as we prepare to celebrate Christmas, our prayer should be, create a clean heart in me, O God. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.